of Spirit. And every day, ang kasama natin is the Holy Spirit because He is inside you. And then, ang sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Huwag mong pipigatin ang banal na Espiritu. Because the Holy Spirit is a person. The Holy Spirit is God. Meron mo siyang dami na gaya natin. That's why, sabi ng Bible, do not grieve the Holy Spirit. Eh, kailan ba natin napipighati ang banal na Espiritu? Kapag ikaw ay nangbubulyaw, kapag ikaw ay nanlalait ng kapwa mo, kapag ikaw ay nagtatanim ng sama ng loob, kapag ikaw ay nagtatanim ng uot sa iyong kapwa, the Holy Spirit ay nag-give. That's why forgiveness is a learned trait. Kailangan pag-aralan mo hindi magaling. Kailangan pag-aralan mo hindi magtanim ng sama ng loob. Kailangan pag-aralan mo yung hindi ka magpupuko. Di ba? Pero sa atin dito, magaling. Meron sa atin dito, ang hirap magpakawala ng sama ng loob. Meron sa atin dito, balat sibuyas. You know what is balat sibuyas? Hindi mo lang mamamayan, nagtatap mo na. Hindi ko lang makitian, nagtatap mo na. That is balat sibuyas. Pastor, suplado. Yung katabi ko, pinamayan ko hindi. Si Pastor, may pinipilin na. Yung katabi forgiveness is not. Pakinggan nyo ito mga kapatid. What forgiveness is not. Forgiveness is not pretending that the offense never happened. Forgiveness is not pretending that the offense is not happened. Dito sanay na sanay tayo mga Pinoy. Talaga namang na-offense ka sa sinabi niya. Talaga namang masakit yung sinabi niya. Ikaw naman ay kung sasabihin mo, huwag mo na lang isipin yun. Isipin mo na lang na hindi sa'yo sinabi yun. Ignore mo na lang. Deadbanin mo na lang. Para magkabati na lang. Huwag mo na lang pasilin yung kanyang sinabi. Para magkano sa'yo. That is not forgiveness. Forgiveness is not pretending na hindi ka na-offend. Kung talagang na-offend ka, na-offend ka. But do not pretend na yung ginawa sa'yo ay hindi nangyari para lang magkasundo kayo. That is not forgiveness. And that is mo na okay yung dalawa pero ang totoo ang sama-sama ng loob. So forgiveness is not pretending that the offense is not happening. Second, forgiveness is not saying that what happened was alright or giving permission to the offense to happen again. Forgiveness is not saying that what happened was alright. Halimbawa, bigyan mo ng tawag sa'yo, sorry na, hindi na ulit. Hindi, huwag mo na intindihin nyo. Forgiveness is not saying that what happened is alright. Alam mo pag sinabi niya, hindi, okay na. Alam mo na yung nangyayari. You give permission to that person. Like a way from them. You feel a white side. Eh, okay lang pa rin. Di ba? Okay lang pa rin. Pinamangbuso ka na, pinagsasalita ka na lang, hindi maganda, hindi na magagalian. Hindi, okay lang yan. Alam mo na forgive ka na, pero totoo, you allow and you permit that person na gawin ulit yung ginawa niya sa'yo. Kaya, forgiveness is
kapatid, ay hindi pag-aabswelto doon sa responsibilidad ng tao na nakapend sa'yo. Like for example, hindi ko sa magkaibigan, no? Dahil sa offense na nagawa niya sa'yo, nasira yung tiwala mo sa kanya. Let's say, pinagkatiwala mo siya sa confidential matter of you. And then, ito kaibigan mo, hindi nakapagtipid, kinukwento mo sa iba. At nakarating sa iba yun. Trust mo sa kanya. Next time, hindi ko na pagsasabihan mo ng mga confidential matter. Nasira na siya sa akin. Hindi na nakakulugan na pag nagpatawag ka sa kanya, babalik agad ang tiwala ko sa kanya. Forgiveness is one thing, trust is another thing. Hindi na nakakulugan na nagpatawag ka, balik agad ang tiwala. Hindi na nakakulugan na nagpatawag ka, sweldo yung tao sa responsibilidad na dapat naharapin. Like for example, kung nakapag-commit siya ng crime against you, at nanimanda siya, and then nahulog siya, you can forgive that person na nakahulog. But it doesn't mean na hindi niya mapapayaran yung kanyang nagawa. Forgiveness is instant, but trust is a process. Kailangan work out po para pabalik yung trust sa'yo. Pero forgiveness, instantly, pwede mong ibigay immediately. So there is a difference between forgiveness and absolving a person doon sa kanyang responsibility. Tamo niyo mga kapatid? So forgiveness is not absolving person of the responsibility for their act. Kung doon sa kanyang ginawa, meron siyang dapat pagdusahan, doon sa kanyang ginawa, meron consequences, hindi na hanggang pag pinatawag siya, asweldo siya sa mga consequences niya. Of course, bawal sa kanang pag-feel na kailan yun. Hanggang nandiyan yung sama ng loob, hanggang nandiyan yung galing mo, hanggang nandiyan yung kuwag mo, hindi galing na pilit mo. At nananatili sa iyo yung unforgiving spirit. Forgiveness is not a feeling. Forgiveness is a command. Whether we like it or not, for a Christian, forgiveness is not optional. It is mandatory. Masakit magtanggapin na. Kahit gaman malaking offense na nagawa sa iyo, kahit gaman kabigat kasalanan na nagawa sa iyo, it is not optional. You have to release your forgiveness. Anong sabi ng Panginoon sa ating text sa Luke chapter 6, verse 35? Luke chapter 6, verse 35. Sa halip, ibigin niyo ang inyong mga kaaway. Sinong may kaaway dito? Ang commandment ng Panginoon, mahalin mo yung kaaway mo. At, di pa ko tapos yun. Gawan niyo sila ng mabuti. Di ka naman yun? Yung taong ayaw makita, yung taong ayaw makausap, yung taong kinakalisan mo, yung taong iniiwasan mo, at sabi ng Panginoon, mahalin mo siya. Ouch.
Hirap naman yan, Pastor. Wala pa magagawa yung sa ating Panginoon. Hindi lang mahalin sa ating ng Panginoon, gawanin sila na mabuti. Hindi yung buti nga sila. Hindi yung buti nga sa kanya. Makamama ka rin. By the way, don't say that word. Karma is not a Christian teaching. Walang karma sa Kristiyano. Ano meron sa Kristiyano? Ano meron? Forgiveness. Alam niyo, karma, walang forgiveness. Once na nagsabi ka sa kapwa mo, makakarma ka, naging sabihin mo, yung ginawa mo masama sa akin, mangyayari din sa'yo. That's why karma is a curse. Yan ay sumpa. Kaya pag sinabi mo sa tao, nakakama ka rin, sinusumpa mo yung tao na yun. And as a Christian, ang sabi ng Panginoon, love your enemy and do good to those who hate you. Well, of course, mahirap gawin niya. But as a born-again Christians, we have the Holy Spirit. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. By the grace of God, we can forgive. By the grace of God, kaya natin mahalin, even yung mga tao na nilalamutan natin. Amen? Parang tatapos natin eh. Hindi pa po tapos yun. Ito pa sa atin, verse 35. Yung mga nagpapautang dyan. Magpahirap kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sino dito kayang magpautang na hindi nag-expect siya mabayaran? Nasa kamay. Meron pa ganun, Pastor, kaya ang utang eh. Meron. Alam niyo, one time, nag-preach ako sa isang destino mo sa Supat, sa Good Shepherd. Meron isang, I preach about forgiveness. Meron isang miyembro doon, talagang businessman siya, at talagang giver sa church, at pag may mga kailangan niya ng mga kapatira, sa kanya, humihilang ng pera. And one time, I preach about forgiveness. And then, very strong, very powerful moving of spirit that time. And in response, after my prayer, itong tao na to, tumayo dito sa harapan ng testimony. Doon sa kanyang testimony, sabi niya, mayaman to ha, maraming pera. Pero sa testimony niya, sabi niya, marami siyang bukod, marami siyang sama ng loob, marami siyang galing. And then, sabi niya, yung po mga kinakaisan ko, kinapupuntan ko, yung mga kinagagaling ko dito, humihingi po ako ng sahod sa inyo. At ito pinakamadibang sinabi niya. At sa lahat po ng mga may utang sa akin, pero lahat po may utang sa akin, pinapatawad ko na po kayo. Nagpapatahan ang buong obligasyon. Sabi ko, wow, lahat yata rito may utang sa kanya. Ang pinakamalakas na malakap yung kapatid niya. Thousands and thousands of pesos yung utang sa kanya. Nagpalapak ng malakas. And after that testimony, he was released. So, hindi masama. Kaya let's say, okay, pahingi. Pero sabi ng Bible, kung magpapahirap ka, lalo-lalo na sa mga nagigipit, lalo-lalo na sa mga nangangailangan. Alam niyo kung minsan nakakalungkot tayo ng Kristiyano. Kung sino nagigipit, kung sino nangangailangan, yung mas sinasamaktan natin. Gusto natin yung kanyang flat screen TV, hindi tayo makabili. Pero siya meron. Dumating pa noon, nagigit siya, kailangan pagbayad sa ospital. Sa hagigit at binenta ng pakalahating presyo. Binili mo namin. Kung kailan gigipit yung tao, gigipitin pa. Kung kailan lumulubog na yung tao, lalo pa inilulubog. O tabi. Amen? Sabi, kung magpahirap ka, ano sabi ng walang kasulatan? Kung magpapahirap ka, huwag kang umasa na kabayaran. Huwag kang umasa ng balik. Kaya kung ayaw yung magkaroon ng kaapoy, ito tayo sa'yo. Kaya sa magpaputang tayo, magbigay na lang kayo ng tayo.
But of course, face-to-face basis yan. Eh kung talagang matitip pangailangan ng tao, and then you are able to admit yourself effort, why not? But don't expect. Don't expect na kabayaran. Kung hindi ka man mabayaran ng tao, the Lord will repay you. Amen? The Lord will repay you. Kaya masabi ko sa mga your enemies. Eh, mga pinagkapuntahan natin, hindi natin mahal. Yung mga pinagpunta sa atin, hindi natin mahal at hindi natin kaya. Gagaling na tayo sa kanila. Pero sabi ng Panginoon, forgiveness is not optional. That's why sabi ko, I am a prisoner of Christ. You know, basta if you are a prisoner of Christ, you have no option. Kung anong sinabi ng Panginoon, yung gagawin mo. And as a prisoner of Christ, wala kang choice. Patawarin mo na yung nandoob sa'yo. Patawarin mo yung boyfriend mo dati. Yung girlfriend mo dati. Patawarin mo na. Amen? Hindi, pastor, harap-harap ko na yoko ko eh. Wala kang gagawin. Patawarin mo na. Kesa na habang buhay ka, kung nagmakaktol dyan, at yung sama ng loob, yung pangalalim magmumuha ng boyfriend, nagagalit ka. Eh, kung naman tatanda sa kanya. Diba? Alam mo kung nagagawa ng forgiveness, ang explain ko sa inyo. Let's talk about unforgiveness. Unforgiveness is a sin. Unforgiveness is a sin. Ang hindi pagpapatawad ay kasalanan. It is rebellion against God. Kasalanan ang hindi pagpapatawad. Alam mo kung meron kasalanan sa Bible na hindi napapatawad? Isa lang. Yung unforgiveness. Ano sabi sa ating teksto? Ang inyong patawarin ay patatawarin sa langit. Ang hindi inyong patawarin ay hindi patatawarin sa langit. Kaya kung hindi kayo magpatawad, sabi ng Panginoon Jesus, hindi kayo patatawarin ng inyong mga sa langit. Yun lang ang kasalanan na alam ko na hindi napapatawad ng Diyos. Lahat ng klase ng kasalanan, pagbabar, prostitute, drug addiction, pagsuway sa magulang, lahat ng klase ng kasalanan, mapapatawad ng Diyos except the sin of unforgiveness. Very clear ang sabi ng Panginoon, kung hindi kayo magpatawad dito sa lupa, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama sa langit. Pero importante mga kapatid, yung forgiveness. That's why forgiveness is a sin, it is rebellion. Alam po ba ninyo, 80 to 90% of all illness are psychosomatic. Psychosomatic means mind and body. Maraming sakit ng tao ngayon ay dahil sa unforgiveness. Stress, headache, mental disorder, heart disease, hypertension, many 80 to 90% ng sakit natin dahil sa sama ng loob, dahil sa loob, dahil sa galit, because of unforgiving spirit na nagahari sa tao. So how do we practice forgiveness? We practice forgiveness in 3 areas. First, we practice forgiveness in the area of our relationship with God. Kailangan pagkakasala pa rin natin tayo hindi ng tao sa Diyos. 1 John 1:9, if you confess your sin, God is faithful and just to forgive you and to bless you from all your sins, from all your iniquities. Kaya pagpapatawad ng Diyos, walang katapusan. So we practice forgiveness in relation to God. Another area, we practice forgiveness in relation to other people, in relation to your wife, in relation to your children, in relation to your fellow workers in the company, in relation to your classmates, in relation to your church mate, in relation to other people. We need to practice forgiveness. And the third area, we need to practice forgiveness in relation to ourselves. Sometimes, humingi tayo ng tawad sa Diyos and God forgive us.
Humingi tayo ng tawad ng Diyos sa ating kapwa, and they forgive us. And sometimes the most problem, hindi natin napapatawad yung ating sarili. Lagi natin sinisisi yung ating sarili. Lagi natin biniblame yung ating sarili. You need to forgive yourself. Ito problema ni Judas. Hindi niya tinatawad yung sarili niya, kaya siya nag-complete ng suicide. You know, suicide is a form of rebellion. And one cause of suicide is unforgiving spirit because of unforgiveness. Hindi niya makatawad yung kanyang sarili, hindi niya makatawad yung ibang tao, kaya nag-complete siya ng suicide. So, we need to practice forgiveness in relation to God, to others, and to ourselves. Dapat mga kapatid, kaya sinabi ko kanina, forgiveness is the key to restoration and reconciliation. Alam mo kung anong nangyayari pag tayo nag-forgive? That's why sabi ko, forgiveness is instant. Pwede mong ibigay yan anytime. But it doesn't mean na babalik agad yung trust mo doon sa taong tinatawag mo. What happened pag nag-forgive tayo? One, pinapalayan mo ang sarili mo mula sa mga sama ng loob, poon at galit. Ang gagawin pang poon, galit at sama ng loob, hindi maganda feelings mo. At bilang buka ng tao na pinapuputan mo, bilang buka ng tao na pinahinisan mo. At habang nakabilang buka doon, every time ayaw mo siya maalala, ayaw mo siya masalubong, ayaw mo siya makita, kasi nakabilang buka, tuwing maalala mo siya, hindi maganda ang iyong mood. And the only way para maalala mo doon is forgiveness. So when you forgive, you set yourself free. Yan ang nagagawa ng forgiveness, pinapalaya mo ang iyong sarili. Number two, kapag ikaw ay nagpatawad, pinapalaya mo yung taong pinatawad mo doon sa kanyang kasalanan laban sa'yo. And what happened? Once na siya pinatawad mo, pinalaya mo siya doon sa kanyang offense na nagawa sa'yo, gano'n ang mabigat yung offense na yun, and you forgive that person, you know what? You bless that person. You bless that person. And who knows, baka yung tao na pinatawad mo, na biniles mo, yung pala kailangan para siya makakilala sa Panginoon. That's why forgiveness is not optional. Kailangan mo patawad upang yung tao na hindi mo ba napapatawad ay makalaya. At kapag siya'y nakalaya, siya'y iyong pinagpapala. At kapag siya'y pinagpapala, pagpapala hindi siya ng Diyos. At yun yung sinasabi ng Panginoon, bless those who hate you, love your enemies, meaning forgive them, and do good to them. Once you forgive them, you already do good to them. And you bless them. And the third thing, once ikaw ay forgive, you unlock God's blessing sa iyong buhay. But you know, sometimes hindi natin na-experience blessing the Lord because of unforgiving spirit. If you want God's blessing sa iyong family, you need to practice forgiveness sa iyong family. If you want God's blessing in your relationship, you need to forgive one another. Forgiveness is the key to restoration and reconciliation. That's the only way that we need. And without forgiveness, there is no restoration, there is no reconciliation. Whether we like it or not, kahit mabigat sa loob mo, kahit mahirap, kahit sabihin mo unfair, kahit sabihin mo, siya, hindi kasalanan, hindi rin ako. Yes. But you have to forgive. Si Jesus ang tinanong sa krus, tayo may kasalanan. Pero siya kung nagsabi, Father, forgive them. Sapagkat hindi nila nalalaan ang mali na ginagawa. Pero kung hindi tayo pinugigil towards sa cross, hindi natin na-experience yung blessing ng Panginoon. If you want to experience God's blessing in your
life. And if you want God to bless not only but your family, your friends, your fellows, your neighbors, you have to forgive them. Kahit ang biggest tao, makamahal siya. And once ito ay nagpapapalay, ito ang pagpapalay ng I'm willing to forgive. Before we pray, merong isang kaibigan na pastor. At elder pastor na siya agad. At one time, nagkasama kami sa isang healing conference. At sa healing conference na yun, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-share sa isa't isa. At tinamit na mula magkakama hanggang pastor na siya, pero siya sama ng loob sa kanyang akin na patayan. And you know what? Nung bata pa itong pastor na ito, he was molested by his uncle. Lalaki sa lalaki. He was molested. Ay hanggang lumaki siya, nagpastor na siya, dala-dala niya ang buwan na yun. Alam mo kailan lang siya nakalaya? Nakalaya lang siya nung sandali na yun. Nakipuntes niya sa Panginoon at pinurgit niya ang kanyang uncle doon sa kasalanan na kinuwasa niya. So kung meron tayong mga karanasan sa buhay, kung meron tayong mga inuboard sa heart natin at gusto mo makalaya, even right now, mararanasan mo yung pagpapalaya ng Panginoon kung ikaw ay pagpapalaya. No matter how big, how difficult, o gaano makagrabe yung offense na nagawa siya, when you forgive, you obey God's commandment. Maaaring mabigat sa loob ng gawin ito, but try to please. Remember this, forgiveness is the key of healing. The key is healing and goodness. So, tumayo mo tayo sa mga kapatid. Let us close our eyes. At habang nakapilit tayo, trying to recall the past. Meron bang nakasakit sa'yo? Meron bang nakagawa na hindi maganda sa'yo the past months or the past years? Meron bang tao nakagawa na hindi maganda sa'yo baby, bata ka pa, until now, tingala na yun, ayaw mo ma-recall? You know, it's for prayer. Just recall that event. And recall kung ano yung ginawa ng tao sa'yo. And then habang nire-recall mo yun, think about that Jesus was dead. And then sabi mo, Lord, magitin yung pangalan ng tao yun. Sabi mo, Lord, itong tao ito, I remember 5 years ago, yung ginawa niya sa akin. And until now, Lord, ano pa rin sa mga mundo sa akin. Bakit yung tao ito na na-offend sa akin, yung tao ito na marinig mo sa akin, Lord, I forgive this person. Magitin yung kanyang pangalan, Lord, I forgive this person. And I release it now in the name of Jesus. Sino lang sa simple na come on, let's pray. This is why forgiveness. Pero sa parents nyo, hindi naging maganda yung tao, hindi naging maganda yung ginawa. Bakit kayo samahan ng loob until na sa parents? Maybe sa yung husband o sa yung wife. Or maybe sa yung co-worker.
or maybe it's a pastor or from the mass workers in the church. Simple lang kami, Lord, I forgive. Panginoon, nagpapasalamat po kami dahil kami ay tinatawag mo sa aming mga sala. At ang bawat isa sa amin, Lord, ay malapit ngayon. We know, Lord, and we admit that there are people sa buhay namin until now. Perhaps, meron kami poon, meron kami galing, meron kami sama ng loob. Lord, sa gabi dito, we forgive those people. Ano man yung offense na nagawa nila. Gano'n man yung masakit, gano'n man yung pabigat. Father, we forgive those people. We forgive them. And we release them right now in the name of Jesus. And also, Father, we release our blessing to them. Bless those people who hurt us. Bless those people who offended us. Bless those people who did bad things sa buhay natin. And those people na grabe ginawa sa amin, Lord, we forgive them. Bless them. Bless them, Lord. Magitin yung pamahalaan ng aking kapatid. At sabihin sa kami, Lord, I bless this person. Panginoon, maraming salamat po sa aming pag-release ng forgiveness. We claim our healing and wholeness. We claim our complete freedom in Christ. We claim renewal. We claim restoration. We claim reconciliation. And Father, we pray, help us na sa bawat araw, even though sa mga simple things, O God, tulungan mo kami mga pagkatawag not to retaliate with words, with whispers, but to bless them with words that full of grace. And we know, Lord, that at this moment, healing take place. Healing take place. May nangyayaring restoration, Lord. May nangyayaring kagalingan. Salamat, Panginoon, sa pagpapalaya. We bring back to you all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Malapakan natin. Pagbibigay ng sagot na loob at ang maraming sagot. Kawalan mo sinari sa bawat pinag-inom mga kaimanan at mula sa mga pinakainom na alam. Siya ay iyaligtas ng lugar. Sa ngayon, kamalit mo kay lagi ng aapaw, isiglan ng inunit ay hindi na matutulunan.
sa lilikha, pumili sa kalangitan, Ama, Anak, iwang banal. Amen. Itinatalaga namin, O Diyos, ang mga kaloob na ito na nagpasalamat at kilala na Ikaw ang Diyos na sa amin ay nagpapalad na bibigyan ng kalakasan. Salamat sa pagkakataon na ibinibigay mo sa amin, kay mahayag namin ang aming pagsambot at salamat sa magitan ng aming mga kaloob. Nawa, ang iyong biyaya patuloy na mag-umapaw sa kamay ng iyong mga anak upang nagkamit kami sa pagkakawag-lawag, patuloy na pagpalaki ang iyong iglesia at patugunan ang pangangailangan ng bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagkatapos po natin awitin yung dalawang strofa ng awit, ang lahat po ng may nais na ipagpasalamat sa Panginoon ay mami po ay lumapit sa harapan, may mga arawan, ang wedding anniversary, o ang mga bagay na ipagpasalamat, o sino ang nais na magtalaga ng kanyang buhay sa Panginoon. Kayo po ay manayang makakalapit sa harapan upang tayo sama-sama lumapit sa Kanya. Walang ilang Diyos, narito po kami na lumalapit sa iyo at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at kabutihan na ipinagaloob mo sa iyong mga anak. Salamat sa katutunan sa mga panalangin, O Diyos. Panginoon, aming itinadalangin ang mga kapatid namin ay iwag at mag-iiwag ang kanilang mga kaarawan, pagpalain ng kanilang buhay. Iyon po sila ng maraming pagkaon at puno ng kagalakan, kalakasan at kalusugan na nagmula sa iyo. We pray na pagpalain mo yung desire ng kanilang puso, yung kanilang mga plano, O Diyos, ikaw ang mamamuna sa kanila. Kapag natin mo sila, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na kinikilala nila sa kanilang buhay. Ganun din sa aming mga kapatid na magliliwag ng kanilang wedding anniversary, O Lord. Sana sa buhay ng bawat mag-asawa, O Diyos, papalain mo ang kanilang relationship. We pray na lang sila maging matatag, lalo maging matibay ang kanilang pagsasama. Manatili ko katanisan, O Diyos, ng kanilang relasyon. At tulungan sila sa anong pagsubok, ang pagtatagumpay ay manatili sa kanilang buhay. Dalangin namin, O Diyos, at ikaw ang kakaloob ng maraming taon sa kanilang relasyon mag-asawa.
At ang taong ito'y pupuloy mo ng pagdalakan at pagtiwala sa isa't isa, pupuloy mo ng katatagahan at pag-ibig o Diyos. Sapagkat ikaw mahawak sa kanila. Kayo din ang mga pangailangan ng iyong mga anak. Mabigyan ng financial ito, mapagal ito, Lord. Alam namin ikaw ang Diyos na nagkakaloob at gumagawa ng paraan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sapagkat nagbiyaya mo sapat sa lahat ng aming pangangailangan. Sa pagbilog ng iyong mga anak ay kailangan itinatalaga ang kanilang buhay sa iyo. Salamat po, Panginoon. Naway patuloy nila maranasan ang buhay ng puspos ng banal na Espiritu. Tulungan sila, O Diyos, na patuloy na paglingkod sa iyo, gamitin ang kanilang buhay para sa iyong paglalatihan. Panginoon, napakaraming bagay na nais namin pagpasalamat sa iyo. At tulungan mo bawat isa sa amin sa bawat araw. Lagi kami magpapasalamat sa lahat ng mga pangyayari, sa lahat ng nangyayari, at sa lahat sa mabuting bagay na ginagawa mo sa amin. Sa iyong kapulingan, O Diyos, at ang karangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang tanda ng ating pagtanggap ng pagpapala ng Diyos sa atin. At ngayon, tanggapin ninyo ang walang hanggang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Tanggapin ninyo ang kayang-kayang biyaya at pagpapala sa pagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Na sa inyong pagpapatawad ay sumainyong lagi ang kagalakan, ang kapuspusan ng banal na Espiritu at ang kapayapaan na nagmula sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang po sa inyong lahat. Kayo ay napagpala ng Diyos. Amen. Kung talaga nagpatawad tayo, hindi ang inyong katabiyo. Ayan, yung hindi nagpatawad ng totoo. Praise God. Napakasarap magpatawad. Amen. Ayan. Ituloy nyo na.
Mga kapatid, sa next Sunday is our anniversary Sunday, very special Sunday. At isa lang po ang ating service next Sunday. Walang 7:45, walang 10:30, yung 6:30 pa yun. Revival night yun. Ang ating joint service sa Sunday ay magsisimula ng 9:30. Ang ating pong speaker ay yung pong presidente ng FEBC, si Dan Andrew Pura. Ano ho, kung kayo ay DCAS listener, yung presidente ng FEBC ay siya po ang ating speaker sa next Sunday. So, joint service po ito. And then, after the service, meron tayong lunch and fellowship. Ano ho. So, expected na jump up ang ating church sa next Sunday. First come, first serve ang upuan. Dahil, I can imagine kung paano tayo kakasya dito. Dahil yung Tagalog, more than half yung umatin. Yung English, full na ho, yung umatin. Na ho, pag Sunday. Eh, ito pang best step, pag nagsama-sama. By the way, hindi na, I think, God will make a way. So, at night naman, 6:30, meron tayong revival night. Ano, at yung revival night natin, ang speaker natin ay si Reverend Alan Asuncion. So, yung revival night, mga kapatid, ito intended actually for us as community members. Hindi ito evangelistic night. Ang evangelistic night para sa mga non-members. Diba? Na gusto natin maakay sa Panginoon. Pero pag sinabing revival night, ito para sa atin, para tayo ma-refresh, ma-renew, yun ang purpose ng revival night. Hindi ibig sabihin na pag umatid ka ng revival night ay mahina ang Kristiyano. Hindi mo yung ibig sabihin nun. No? All of us, we need revival every day. Pero itong Sunday na ito, special Sunday, ay in-encourage ko na umatin kayo sa umaga, matindin po tayo sa gabi. Supportahan natin itong revival night na ito at tayo mismo ay mag-bless. Amen? Hindi bawal mag-invite ng mga non-members. Sinabi ko lang intended itong revival night for members, pero welcome ang sino mang sasama ninyo dito. So pwede kayo mag-invite sa ating revival night. So, yung ibang ating regular activities ay nandiyan po sa yung church bulletin. Hindi ko ako babanggitin, pakibasa na lang po. By the way, salamat po doon sa mga nagkaloob sa ating sukay-ukay, yung white elephant items. Naka-worth 10,000 po yung nabenta kahapon. Doon sa mga nandito natin yung white elephant item. Napakamura. Ang presyo namin 20 pesos lang, pero yung mga bumibili ko, sila na nagpe-presyo. Kaya 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, Pero by God's grace, mga kapatid, ay naka-base tayo ng 10,000 doon sa white elephant items na yan. Kaya salamat po sa Panginoon sa inyong support. Ito po mga kapatid, yung ating mga important events na darating sa next Sunday. Magsubuhay ng Pilipiniana din ang ating atay. Well, kung wala naman, okay lang din ko yun. But with courage, yung mga Pilipiniana tayo. Yun yung ating atay sa anniversary Sunday po natin. Announcement pa? Si Kuya Sam. Good evening po. Ako si Sam Agustin. Ako yung lady leader sa Vesper. So, meron po lang tayong kailan bago tayo malis. Meron po tayong photographer at magpapapaganda ng magpapapicture tayo ng family picture. So, every family po may picture dito po sa ating altar. Para po sa ating reference at saka para magkakilala tayo lahat. Makita natin kung sino yung kung hindi masabi po nila nyo, kaibigan nyo, pwede na rin, hanggang makilala tayo ng lubusan. Salamat po. At si Kuya Sandy po ay nag-lista ng mga liturgies and ushers for first quarter for 3 months. Kung kayo po ay approach ni Kuya Sam,
na mag-liturgies at mag-usher, please don't say no. Say yes. Amen? Ito yung paraan ng ating paglilingkod sa Panginoon. At isa rin sa ipanalangin natin mga kapatid na ang Vesper service ay magkaroon talaga ng sariling choir conductor. Alam mo, talagang choir members. Pag-pray po natin yan. So those of you who are interested na mag-join sa Vesper choir, you are very much welcome. Alam mo, i-approach lang po ninyo si Ate Bea at yung ating pianist. Alam mo, o ako, pwede rin mo. Alam mo, para sa ganun ay sana po kayo sa ating choir, sa ating Vesper service. At kami po ni Pastor Tess, ang ating admin pastor, ay nagkasundo rin na aming rotation sa Vesper ay monthly. So ako ang month of July, next month sa August si Pastor Tess naman ang in charge sa Vesper. At bahagi ng aming kasunduan kung sino ang in charge, yun ang tayo rin na gagamitin. Kung English pastor siya, English yung liturgy, bahala siya kung English or Spanish yung kanyang pastor, ayaw nga yung sermon. Ako naman, Tagalog, yun din. But yung pinagkasundo namin, pag Tagalog, pag English. Kaya, huwag po kayo magulat, ang liturgy natin ngayon, Tagalog. And then sa pagdating ng August, ang liturgy po na gagamitin natin sa Vesper, English naman. Kasi po, si Pastor Tess naman yung in charge sa ating Vesper. So, ganun po, ang aming arrangement, monthly yung aming rotation. Except yung every first Sunday, join po kami dalawa sa lahat ng mga services natin. So, kasabay po ng ating worship service next Sunday at 9:30, meron po tayong puppet show. Kaya kung may mga anak tayo isasama next Sunday, don't worry, meron po puppet show kasabay ng ating worship service. So, sa pagpapapicture, kung hindi nyo masama yung family members nyo, kung popo lang nandito, pwede rin mo yun. Kung solo nyo, pwede rin. And by the way, I need your cooperation mga kapatid. When was the last time na nag-build up kayo ng membership form? Kung yan ay last year or 5 years ago, or hindi pa, meron po tayong membership form dyan sa harapan. Please, pakikuha lamang po, i-uwi ninyo. And then next Sunday, pakibalik na lamang po para mapasama po ang inyong pangalan sa pag-update ng ating membership. So maraming salamat po, pagpalain tayo ng Panginoon.